Tatay Digong, sana ay makalaya ka, dahil sa bansa natin ikaw ay mahalaga. Nandito kaming lahat upang ikaw ay paglaban, para sa sambayanan ikaw ay kinakailangan. Biro 30, alam kong mabigat ang iyong naramdaman. Sana'y makauwi ka dito sa ating bayan, upang kaming lahat ay maprotektahan. Lalo sa panahon ngayon, ruga ay hirap pigilan. Sakit sa kalooban ang aming naramdaman sa lahat ng sakripisyo. Paano na ba to? Ang bansa'y nagkagulo, marami ng patayan, nagbabarilan dahil sa walang kwenta kung sino man yung namunuan. Alam ko naman na ginawa mo ang lahat, kung ano ang tama, ipinagtanggol ka namin. Panginoon na ang bahala, huwag kang mag-alala, nandyan kami para sa'yo. Kakampi mo kami sa lahat ng pagsubok na dinadaanan mo. Kahit maraming mga luha ang pumapatak, palagi mong tatandaan, pangalan mo'y nakatatak, kami ay humarap. Tatay Digong, sana ay makalaya ka, dahil sa bansa natin ikaw ay mahalaga. Nandito kaming lahat upang ikaw ay paglaban, para sa sambayanan ikaw ay kinakailangan. Tatay Digong, hindi ka iiwanan, hindi pababayaan kung ano ang sitwasyon mo ngayon. Maraming taong di makatulog, nag-isip kung ano ang solusyon. Ikaw ang idolo, halos lahat ng mga taong Pilipino, dahil nakita namin kung anong pagkatao mo. Ikaw ang dating presidente na maraming natulungan. Minahal mong Pilipinas at iyong ipinaglaban. Sa lahat ng problema ay lagi kang nandyan. Sa panahon ng COVID-19 kami ay ginabayan, kaya ipagdasal ka namin at susuportahan ng walang pag-alinlangan. Naman namin sa kalooban na sanay makamit ang aming inangan, dahil gusto namin ang bayan ay mapaunlad at mabigyang aral ang lahat ng Pilipino na hindi dapat ay malulong sa bisyo. Tatay Digong, sana ay makalaya ka, dahil sa bansa natin ikaw ay mahalaga. Nandito kaming lahat upang ikaw ay paglaban, para sa sambayanan ikaw ay kinakailangan. Tatay Digong, sana ay makalaya ka, dahil sa bansa natin ikaw ay mahalaga. Nandito kaming lahat upang ikaw ay paglaban, para sa sambayanan ikaw ay kinakailangan. Mula nung si Tatay Digong ang naging Pangulo, tumahimik yung mga Pilipinas. Nagkaroon ako ng peace of mind na yung anak ko, kumbaga hindi sila delikado sa daan. Sobrang happy ako dahil nung umupo si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutuligsa sa kanyang war on drugs, pero majority po sa atin ng mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug user, mga ano, yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, naramdaman namin ang safetyness ng aming pamilya. Ito talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak at bayan. Kaya ako man swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa eh. Hulihin tayo, ikulong tayo. If I go to prison, so be it. Wala akong problema. I can rot in jail until eternity. Basta alam ko lang that I did something for my country.